Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Ang salmong tugunan ay isang pagmamakaawa, mga taong naninikluhod sa Diyos na dakila, sapagkat tumambad sa kanilang mga mata, bayan ng Jerusalem na wasak na salanta. Pati banal na templo ay nilapastangan. Ang mga mamamayan nangamatay, nagkalat ang katawan. Mga kaaway, mga hentil na hunghang, walang awang pumaslang, humahalakhak habang piniling bayan ay pinahihirapan. Tanging panaghoy at pagluha, maririnig sa mga walang muwang na bata. Mga naulilang tahanan, humihikbi ng may kapaitan. Dugo sa syudad bumaha, tulad ng tubig na dumadaloy sa mga sapa. Sa dami ng mga bangkay, wala ng lugar na paglibingan sa mga patay. Mga natitirang nabubuhay, walang lakas maghukay upang mga labi ng mahal sa buhay ay maihimlay. Kalungkutan, kapighatian, anong sakit ang nararamdaman. Sa sinapit ng banal na lungsod, ito ay gumuho, nilamon ng bangis ng kamatayan. Kaya naman ang ating awit ay isang dalangin. Pangyayaring masama, nauunawaan kung saan nanggaling. Ito'y dahil na rin sa pagkakasala ng bayang Israel na tumalikod sa Panginoong dakila. Ngayon buong bayay nagmamakaawa. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyang galit sa amin o Panginoon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkapuot mong sa amin tutupok? Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawarin ng ganap. Itong kasaysayan na ating namasdan, maaaring maganap din sa ating mga katauhan. Makalimutan ng may kapal, kalooban niya ay talikdan. Maaaring magdulot din ng malungkot na kapahamakan. Mga pangarap na binuo sa harapan natin ay maaaring gumuho. Mga kayamanang itinago, maaaring mapunta sa ibang tao. Mga kaligayahang inaasam, maaaring mapalitan ng kapaitan. Liwanag na hinihintay, maaaring kadiliman ang maging taglay. Mga alam nating pagmamahalan, maaaring dalhin sa kabiguan. Mga piging na nais ipagdiwang, magiging pagtangis na walang patlang. Ano ba ang nangyari? Maaaring itanong sa ating mga sarili. Ngunit maaaring pumasok sa ating isip, kahulugang hindi malirip. Kung Diyos ay pag-ibig, bakit naganap itong kinakatakutang panganib? Kung ang Panginoon ay mabuti, bakit tayo hinayaang sa pagdurusa ay malugami? Alam naman natin ang kasagutan, kahit wala pang ang katanungan. Mga ganitong kaganapan, ang layunin ay hindi tayo pahirapan lamang. Minsan ang Diyos mga pangyayaring ganito kanyang hinahayaan upang mga manhid nating puso ay buksan, upang mamulat mga matang walang nakikita, bigyang karunungang mga kaisipang nabubulag na, at upang ipanuto ang taong tumahak sa daang liko-liko. Lahat ng ito ay mapagtatanto, pagtutuwid minsan ibinibigay sa tao, hindi para wasakin tayo. Ang kabaligtaran nga ang totoo. Ganitong mga pangyayari ay upang likhain muli tayo. Bumalik sa yakap ng may kapal, pangalan niya muli sa ating damdamin ay makikintal. Muli tayong ibabangon hindi magtatagal, upang magpuri muli sa kanyang pagmamahal. Sa Ebanghelyo, si Jesus din ay napaluha. Nung natanglawan niya Jerusalem na sa pananampalataya ay nagpabaya. Isang propesiya binigkas sa labi niya. Napakagandang syudad, isang araw masisira. Wala ni isamang bato ang mananatiling nakapatong sa kapwa bato. Ibig sabihin, lahat ng ito ay guguho. Sa kalungkutan ni Kristo, damdamin ng Diyos ang ipinakita sa tao. Hindi nais ng kalangitan na mawasak ang sangkatauhan, bagkus bumalik at mamalagi sa kaligtasan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una,
ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.